Kaya naman dito ko nilagay itong plants na to. Pero natuwa ako sa kanya kasi yung dahon niya, pag titingnan nyo, ang ganda, no? May pagkaputi, no? Na stalk. Meron pong lumalabas dyan na and ganyan lang, oh. Napakadali, ano? Hello everyone, this is Hermes Sunaho, me, Dino Park and Eco Garden, and welcome back sa ating channel. And for today's video, meron na naman ako sa inyong ibibidang halaman, ano? Doon sa mga gusto ng aquatic plants, yan, kung naghahanap kayo, meron ako sa inyong ipapakita at ipiplex, ano? Maganda to at lakas maka-social, no, sa ating mga garden, ano. Tara, samahan nyo ako at malalaman nyo kung anong halaman yan sa ating pagbalik. Kaya ready na kayo mga ka-MTP, tutok lang po. And we're back mga ka-MDP at ngayon nga po, nandito tayo dun sa ating dating fish pond, ano, kasi dito meron akong inilagay na halaman, ano, yung mga plants na semi-aquatic, ano. Pag sinabing semi-aquatic, nabubuhay sila sa lupa pero dapat moist, no, or kaya meron siyang mamasa-masang environment, ano, para mabuhay, ano, para gumanda. And ito po yung aking napakagandang yan halaman na nandiyan dyan. And pakita ko sa inyo na malapitan kasi baka interesado kayo dito. Pag-usapan natin yung kanyang plant care and kung paano siya padamihin. Tara, samahan nyo ako. And ito na nga po yung sinasabi ko sa inyo, no, na napakagandang halaman itong ating tinatawag na creeping burrhead, no. Maganda po ito, no, kasi yan, makikita nyo na ang ganda ng dahon niya. Kung familiar kayo doon sa mga cardboard na tinatawag, yan po, ano, sobrang ganda. Ang lakas maka-attract. Actually dito ko siya nilagay sa may dati nating, ano, no, parang water falls, no. And nung nilagay ko siya dito kasi ito pwedeng mag-stack, no, kapag umuulan na stack ka ng tubig. And yan, ito kasi hindi ko muna pinagagana to kasi ang dalas masira nung motor ko. Naghahanap ako nung talagang matibay na motor pump para dito, no. And yan, pag halimbawang gusto kong yan, ipunan muna to ng tubig, inipunan ko, tapos nililimas na lang namin, ano, kasi pag umuulan nalagi yung tubig. Kaya naman dito ko nilagay itong plants na to. Pero natuwa ako sa kanya kasi yung isang araw na mulaklak po ito, no. Pakita ko sa inyo yung mga bulaklak. Ang ganda ng bulaklak niyan. Kaso nga lang ngayon hapon na medyo tumikom na po yung mga bulaklak niya. Yung parang yan, nawala na, no. Kasi medyo manipis. Pero ang ganda ng bulaklak nito. Pero ang dami pa namang patubo dyan na mga parang buko ng bulaklak, ano. Tapos ayan, tingnan nyo, no. Ito rin, meron pang pasibol dito, yan. Mamumulaklak pa yan. Nagulat nga ako nung ito, talagang lumabas yung mga stalks niya ng bulaklak ngayon, ano. Pero ito, tinatawag din minsan na aquarians yung pangalan niya, minsan Sagittarians, yan yung mga pangalan, no. Parang ganun yung tawag ng iba dito sa mga garden shop. Maganda yan kasi ayan, o, kita nyo, iniimbakan ko siya ng tubig, no. Nung nakuha namin to, maliit lang po siya. Ngayon, ganda na, no. Pero meron akong isa, yung variegated. Grabe, ang ganda po nitong variegated yung dahon, no. Tingnan nyo yung dahon niya. Pag titingnan nyo, ang ganda, no. May pagkaputi, no, yung kanyang pinakadahon, ayan, no. Yan. Tapos ito rin, meron dito, yan. So ito for rehoming na, no, kasi meron pa naman ako doon sa my garden. Ina-out ko na. Pero ang dami kong gustong kuhanin dito, yung mga ganito. Ito yung kasi yung namumuo sa kanya after ng kanyang pamumulaklak. Katulad nito, yung nakita natin kanina na stalk. Meron pong lumalabas dyan na
baby stock naman, no? So ito po yung baby stock niya. Tapos wala pa siyang ugat, no? Pero meron siyang aerial roots na rin konti, ayan, no? Pero sabi ko nga, mabilis naman itong tumubo, yun yung kinukuha natin diyan. And pag-usapan natin kung paano siya alagaan, tapos paano padamihin, ano? Kung halimbawang gusto nyo yung ganito, yung hindi takot sa tubig, kasi minsan yung mga pinifeatured nating halaman, overwatering yung nagiging problema natin, ano? Kung napakasipag yung magdilig, eto para sa inyo to, itong plants na to, no? Kasi bagay na bagay sa kanya yung nai-stackan ng tubig, yung kanyang pinakakatawan. Actually, para mabuhay siya talaga is kailangan meron siyang mga water, no? Dun sa kanyang mamasa-masa yung kanyang tubig, yung kanyang mga soil, no? Yan, kailangan mamasa-masa ng tubig. And ayan, actually kailangan din naman natutuyo, pero wag nyong patutuyuin ng sobra-sobrang tuyo, kasi ang problema kapag na sobrahan niya ng tuyo, pumapangit yung kanyang mga dahon, tapos pumapayat, ano? Kaya dapat permanente na meron siyang double potting na tinatawag, o yung halimbawa katulad nito dito sa ating pinaglagyan sa kanya, merong konting tubig, no? Para nasisipsip pa rin nung pinaka halaman. And besides that, kung halimbawa wala naman kayong ganito, pwede kayong gumamit ng planggana, batya, no? Kasi ang laki nito, lumalaki talaga to. Kita niyo yung puno niya, oh. Nagiging lash, no? Tumutubo rin kasi yung mga pinaka halaman do sa ilalim, ano? Kaya nagkakaroon ng mga suloy-suloy. Ang ganda po niyan. At ito kasi in-out ko na to. Yung isa nakuha ng ating Madam Cinco Pounds, ano, yung ating suki sa Mini Dino Park and Eco Garden. And yan, nakuha niya yung isa. Itong isang variegated, yan, ina-out ko rin yan. Baka merong interesado, no? Maganda yung kanyang variegations ng dahon, ano. Anyways, naku, may palaka pa. Ayan tayo dito, kaibigang palaka. Madali lang alagaan. Ang isa dito sa mga pointers na dapat nating malaman is yung sunlight, no? Kasi ito po, kapag lalo na variegated, ayaw niya ng tampak na tampak sa araw, ano? Gusto niya lang po yung bright na area, shaded bright, ano? At perfect na perfect yan doon sa mga area niyo sa bahay na maliwanag lang, no? Gustong-gusto niyan. Tapos sabi ko nga sa inyo, dilig lagi, ano, dapat mapanatiling moist yung kanyang pinaka lupa, no, yung pinaka pots niya, no, para mag-work. Tapos ito, tumutubo talaga yung mga bulaklak niya na napakaganda, no, at kakaiba talaga yung bulaklak. Natutuwa nga ako kasi isa ito dun sa mga parang attraction dito sa garden, ano, yung halaman na to, no. So ito, dahil ang ating madam ay busy pa, sabi niya alagaan ko muna daw ito, no. Pero ayan, mayroon pa tayong isa dito. Pag merong interesado, mag-message lang kayo sa Mini Dino Park and Eco Garden para sa napakagandang halamang ito. And ngayon naman, papakita ko sa inyo yung propagations nito, no. Napakadaling alagaan lang nito. Sabi ko sa inyo, mapaparamin nyo siya, no. Kung halimbawa gusto nyo sa inyong garden, maraming bulaklak, ito, pwede to, no. Magandang attraction to. So, ngayon, kakat tayo, no. Siguro, pipili ako no ikakat natin dito. Para makita nyo, yung mga magulang na yung pinaka, ano niya, baba niya, no. Para, yan, itong isa na to, look. Yan. Yan. Kuhanin natin to, para mapakita ko sa inyo. Itong isa na to. Yan, ito yung sa variegated natin. And i-cut natin yan. Yan, na-cut ko na. And ayan, simulan natin yung pagtatanim. Meron akong hinanda ditong lupa, no, sa pagtataniman natin. And pili tayo ng lupang yan, katulad nito. Pagkakaiba nitong dalawa nito, ito matigas, no. Huwag yung ganito, ang kuhanin nyo yung ganyan, yung parang merong babuhag-hag, no, para pag halimbawang kailangan niya ng moist, kung ganito naman, syempre make sure na makultivate, ano, at basain nyo muna yung lupa
bago nyo itanim. Pero mag-cut muna tayo nito, itong mga yan, itong ating kinat kanina, para yan yung ating itatanim, ano. So pakita ko sa inyo kung paano itanim ito. So ayan, magsimula na tayong magtanim. Syempre kakatin lang natin yung mga hindi na kailangan na katulad nito. Ayan, diba? Tapos cut na rin natin yung mga pinagbulaklakan. Ganito lang yan, no? Actually matatanggal naman yan, pero ako kasi sinushortcut ko, tinatanggal ko na talaga sila, no? Ayan, para makita nyo. Ayan, ganyan nyo lang yung mga ayan, flower. Kasi ito naman parang meron pang kasunod na buko, pero tinubuan na kasi ng plants. Pag tinubuan na ng plants yan, tanggalin nyo na, no? Kasi pwede nyo na itong gamitin yung pinaka plant stock niya para dun sa pagtatanim. So ganyan lang. Ayan. So ayan, kailangan lang may dahon. Tapos kapag halimbawang naubos na yan, tsaka nyo itatanim, no? Ayan. Ayan, o, kita nyo. Ito variegated tong isa na to, Tapos ganyan lang, tatanim nyo lang yan pag ganyan, kalubog. Ayan. Tutubuan na po yan ng ugat, no? So ganyan, mga lagyan natin to ng 2 piraso o 3 piraso, no? O cut uli natin yung pinaka hindi kailangan na stem, parang katulad din sa mga ano natin, yung may mga internode, ibang halaman, ano, ganyan. Yan, pagtatanim yan. Kaya lang, eto medyo maliit lang yung paso natin. Pag sa maliit nyo siya nilagay, hindi siya lalaki ng ganon, makokontrol siya, no? Pwede to dun sa mga table na center table, pwede rin yan. O yan, maganda rin yan kung halimbawa ganito. Pero kung gusto nyo siyang palakihin, ilagay nyo siya sa mas malaking lalagyan. Halimbawa, nagkaroon na to ng ugat, tapos gusto nyo nang palakihin, siguro after 6 months or 3 months, yan, pwede nyo na po siyang ilipat sa mas malaking lalagyanan. So ikat natin to. So ayan, gupitin na natin to, and ganyan lang, napakadali, ano. At ayan, ayan natin. So isa pa, ito pa yung isa natin. Pag lumaki-laki na to, madali na po yan, ano. Tapos yung mga ibang stock, tingnan nyo kasi yun, sunod-sunod po kasi pag buko niyan, ano. Ayan, no, sunod-sunod yung pamumulaklak niya. Pwede nyo hindi nyo muna tanggalin, no, yung mga stock. Kung gusto nyo yan, babukahin pa yung bulaklak. Pero sabi ko nga sa inyo, hindi yan sabay-sabay, minsan nauuna yung iba. And ako kasi madami naman siyang stock ng flowers, so ang gagawin natin is ito, tinanggal ko na para mapakita ko sa inyo na ganyan yung pagtatanim. Okay, and ayan, this one is ayan pa. Diba? 4 siguro yung kasya dito sa isang natin. Pero ito, kahit hindi nyo ito tanggalin, kaya lang mas maganda kasi pag tanggalin nyo, kasi para hindi na mapunta dun sa mga auxiliary stem yung sustansya, para makapag concentrate siya dun sa pagpapalaki ng dahon, no? Kaya dapat tanggalin din natin yan. And ayan, so ganyan lang naman yan. Lubog na uli natin. So ganyan lang pagpaparami nito. Pero ito, kung gusto niyo water propagations, pwede rin siyang water propagations, ano. Ilulublob nyo nga lang, kaya tas pag-uugatin. Kaya lang po, sabi ko nga, same lang din naman. Ito kasi, sabi ko sa iyo, semi-aquatic plants. Pwede po na sa tubig siya palakihin, ano. Lagay nyo lang ganyan, kaya lang ito lulubog kasi, no. O
Pag halimbawang gusto nyo, lagyan nyo ng floating or kaya yung pinaka dahon niya dapat naka-float, no? Para sa gayon, hindi po siya mababad sa tubig, no? Yung pinaka dahon. Ito lang pinaka dulo niya. Yan po yung ibabad natin. So, yan muna. And ganyan lang yung propagations ng ating semi-aquatic plant na creeping barhead, ano. So, ito naman, pwede rin natin gamitin. Clay naman siya, kaya lang buhagin nyo muna, no, para makapag-develop ng roots. Kasi ito naman, sabi ko sa inyo, pag ganito yung lupa, di ba, nag-hold ng tubig. Ito gusto naman niya tubig, no. So, ganun lang. And ito yung pinag-anuhan natin, itong pinaka yan, pinagputulan natin kanina. Pwede yung pagsimulan ng buto, no. Kasi ito once na isabon nyo, meron yung mga bulaklak na tuyo, maaring manggaling dyan yung buto, no. So alatsamba, ginagawa ko dito minsan, sinasaboy ko din sa lupa, ano. Lagyan natin for the meantime. O yan muna ilagay natin dyan. Tapos pag may tumubo dyan, okay na okay, no. So yan lang yung ating so ayan mga ka-MDP, napanood nyo na yung ating vlog at nakita nyo na po yung halaman na yan, ano. Meron na ba kayong ganyan? At kung wala pa, pwede nyo pong i-consider yan na alagaan. Maganda po sa ating mga garden. And thank you so much sa lahat na nagla-like, nag-share at nagko-comment ng ating video. Sa mga hindi pa po nagsasubscribe sa ating YouTube channel, kung bet na bet nyo po yung ganitong usapan, plants and gardening, mag-subscribe na po kayo, no. Huwag nyo pong kalimutang i-hit yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads, pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages. Search lang po Hermes Sunao or Mini Dino Park Kineco Garden, makikita nyo na yan. Salamat ng maraming mga ka-MDP, and this is Hermes Sunao nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye!